Si Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, no? Nako, mukhang puputaktiin siya ngayon ha, ng kampo ni Digong. Kasi may pinapalutang na proposal itong si Digong eh. Si Gadon eh. Sasama natin, magkatulog kasi. Si Larry Gadon, meron siyang pinapalutang ngayon, di ba, na i-extend na rin po yung terms ng mga local officials, no? Kasi ngayon, currently, 3 years lang yung termino, halimbawa ng mayor, no? So ang proposal ni Gadon, masyado kasing maikli yan. Wala ka na magagawa dyan eh, 3 years lang eh. Isabay na siya, ipantay na siya sa presidente. Gawin na siyang 6 years, di ba? Mas tipid pa, di ba? Mas tipid kung magkakanda ka ng eleksyon. And then, ayaw kasi yan ang kampo ni Digong. Kasi kung natatandaan ninyo, nang una, pero magulo kasi, di mo alam kung ano talaga yung totoong gusto ni Digong eh. Nang una, willing siya, di ba? Economic provisions lang. Pangalawa, ayaw niya na, totally, ayaw niya na baguhin yung konstitusyon natin. And then may times din na willing siya, pero economic provisions lang at ayaw galawin itong political provisions. Eh ngayon, itong suggestion ni Gadon, ni Larry Gadon, gagalawin itong political provisions. Naku, daming tataas na naman ng kilay. Naku, maraming magbabash na naman dito kay Larry Gadon dahil siya pinapalutang niya dito dahil sa proposal niya ito. Ayan, nasa manilabulletin.com. Gadon suggests term extension of local executives in Cha-Cha move. Ayan, take note ha, hindi pa yung term extension ng presidente ha, ng mga local officials ang pinag-uusapan nila dito. Pero syempre, ang kampo kasi ni Digong allergic na. Basta yung term extension, ayaw nila yan. Aside from economic provision, sabi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, si Secretary Larry Gadon wants Congress to also review the possible amendments in the Constitution's political provisions, particularly with regard to extending the term of local executives from 3 to 6 years. Yan yung malaking tanong ngayon. Sige, tanongin ko rin kayo ka-coffee. Paano ba mag-survey dito? Hindi ko alam kung paano mag-survey dito eh. Agree ka ba? Ito. Agree ka ba na gawing 6 years na yung termino ng isang mayor? Kasama na yan. Pag sinabi nating mayor, vice mayor, yung mga board members, governor, etc. Kasama na yan. No? Payag ka ba na gawing 6 years imbis na 3 years yung termino nila? Comment yes kung payag kayo, kung agree kayo dito sa proposal ni Larry Gadon na gawin ng 6 years. Comment yes at comment no naman kung ayaw ninyo. O kung gusto nyo, 3 years lang, di ba? No ang i-comment ninyo dyan. Sige, ano yung punto ni Gadon? Bakit niya nasabi yan? Sa isa pong video message, the official called on Congress to study the possible amendments in the political provisions of the 1987 Constitution, seeking as resolution of both houses number 7, which seeks to amend the restricted economic provisions, has just hurdled the third reading. Pumasa na yan ka-coffee sa bababang kapulungan, no? Pero sa Senado, matagal pa yung timeline nila, mabagal kumilos ang Senado eh. Pero syempre, marami nakatutong dyan, di ba? Marami na nagkaaway-away dyan eh, nagalawin itong political provisions na to. Sabi ni Gadon, isinusulong niya yung extension ng terms ng local chief executives or ng CPN provincial mayors lang. Hindi kasama yung mga senador, hindi kasama yung presidente at vice-presidente dito. Local chief executives lang. Dapat isahan na lang ang pag-amyenda ng konstitusyon. Total, ang punto niya kasi dyan, total, babaguhin naman natin yung ating konstitusyon, isabay na natin itong political provisions dahil mahirap pagbago ng konstitusyon, di ba? Itong debate nga lang eh. Itong mga issue na ito eh. Ilang line lang ang babaguhin dyan eh. Halos nagkagulo na ang buong Pilipinas ka po. Siyempre, iba, may mga motibo rin kasi. So ano pa ito na political provisions na ang pag-uusapan? Sabi niya, elections held every 3 years in the local government is expensive and runs to billions of pesos. Totoo yan, mahal naman talaga mag-conduct ng eleksyon. So parang nasasayang kasi yung bilyones dahil after 3 years, election ka na naman. Di ba? Kumbaga, hindi ka pa nakaka-recover sa gastos, gagastos ka na naman. So ang punto niya, after 6 years lang. On the other hand naman, paano kung kurakot yung nakaupo dyan? Hindi 6 na taon siya mauurakot, di ba? Eh kung 3 years lang yan, after 3 years, matsugin agad siya dyan. Mapalitan na siya dyan, di ba? So yun yung argumento. But again, ang mag-decision dyan, ang taong bayan, syempre magpe-plebiscite ka dyan eh. Tanongin ng taong bayan dyan, agree ka ba dito o hindi? He explained that instead of being re-elected every 3 years for a total of 3 re-elections, mayors instead be given a chance for just 1 re-election after the first 6-year term. Kasi sa kasalukuyan, 3 taon lang, di ba, mayor? Pero pwede kang tumakbo ng 2 beses pa. At kung siswertehin ka, 3 terms, masiserve mo yan. Magna 9 years ka in total, di ba? And then pahinga ka muna, kasi bawal na yung pang-4, no? Pahinga ka muna, mag-congressman ka muna, and then saka ka na lang balik. So ang proposal niya, gawin 6 years na lang yan, pero pwede ka pang tumakbo ng 1 beses. So magiging 12 years yung maximum, di ba?
tapos pahinga ka ulit, di ba? Tapos takbo ka ulit. Yan yung kanyang proposal yan. Kagaya na lamang ng termino ng mga mayor, napakaikli yung 3 taon dahil ang unang taon ay ginugugol labang sa pag-aaral ng kanyang tungkulin. May punto naman siya dito kapag bago yung nahalal, di ba? Pero kapag electionist na ito, sanay na yan, hindi na masyadong nag-aaral. Ang pangalawang taon ay doon pa lamang nila ini-implement yung kanilang mga proyekto, ang mga advokasya na gusto nilang gawin. At ang pangatlong taon ay nauuwi naman sa preparasyon ng kampanya. Actually, totoo. Reality check, ganyan naman talaga ang nangyayari dyan. Gadon urged lawmakers and the Filipino to consider his suggestion because this, he stressed, would improve not only the political system but the lives of many poor Filipinos. Ang problema, yun na eh. Paano naman kung palpak yung nahalal? Mahaba-habang pagdurusa yan para sa mga constituents. If ever napalpak itong mga boto no, na opisyalis ng gobyerno. Neil de Galvez, kayo ano sa tingin ninyo? Sige, at tingnan natin, balansihin natin. Walang tama, walang mali sagot. It is important now we hear your opinion. No? Neil de Galvez, okay lang yung 3 years kasi pwede naman re-electionist. Gadon, mananalo ba? O mananalo lang kung gusto nyo, sabi ni IDs. Vivian Ibanez, kakaunti na lang ang baboy ngayon dahil sa swine flu, dapat si Rocky na lang ang katayin at ipagbili sa palengke. Uy, grabe ka. So, makulong ka dyan, ha, Vivian, ha? Gayahin na lang nila sa ibang bansa kung maganda pamamalakad, pwede siya humingi ng extend 3 years tulad sa India, nag-extend mga presidente nila. Tayo kasi pattern tayo sa Estados Unidos ka-coffee eh. Disbar Harry Roque, sabi ni Marnie Japan. Joel de Jomoy, mahalaga dyan kahit sino basta tapat sa paglilingkod sa bayan at sa Pinas. Agree naman. Dapat dyan hinuhuli na si Boy Balentong. Mel Ace, kung kurakot naman ang naupo, mahabang pagtitiis gaya ng mga senador, wala tayong magawa. Si Robin, di natin sila si Bakin. Yan, valid example ni Mel Ace. No? Tiis ka talaga, di ba? Balik sa 4-year term ka-coffee. Ako, agree din ako dito Tito Villamin Sa 4-year term, parang Estados Unidos yung pegdo. Pero may re-election. Actually, ang presidente, sana nga ganun di ba? 4 years yung termino niya, pero meron siyang re-election, di ba? Para total of 8 years. Kasi medyo bitin niya rin naman yung 6 years, no? Hilario Cruz, no, kasi pabayaan muna nating maipasa ang economic provision kasi lalong maaantala ang pagpasa ng economic provision, si Hilario Cruz. Ito ang pinaka-valid na sagot. Sir Hilario, agree ako sa iyo, sir. Kasi nga, di ba, bakit naman babaguhin? The main purpose of changing the Constitution, itong chacha naman talaga. Si PBBM, very vocal siya dito Paunlarin kasi ang ekonomiya. Di ba? Malinaw naman yan yan ang gusto. Paunlarin ang ekonomiya, pero meron mga restrictions sa ating Constitution that we have to change para magtuloy-tuloy tayo. Kasi yan ang hangarin Hindi man mag-term extension. Even si President, si PBBM, gusto niya na baguhin din yung termino ng local executives Para sila ni Gadon Pero hindi niya pinupush. Hindi pinupush ni PBBM yan dahil ang gusto niya economic provisions. Diba? Doon muna tayo. Focus tayo dun sa economic provisions. Pag mayaman na ang bansa natin, marami na tayong magagawa. Baka dumating tayo sa punto na hindi na natin kailangan baguhin kasi mayaman na tayo. Maganda na yung pamamalakad. At least yung presidente 6 years kahit pa paano. Marami-rami magagawa yan. At kung magsasucceed itong ginagawa ni PBBM na paunlarin at payamanin ng Pilipinas, yan ang kanyang priority, payamanin talaga umasenso tayo, di ba? Marami ang umasenso. Kay Van Payne, tingin ko kahit pa maging 6 years, may kanya-kanya pa rin naman silang diskarte pagdating sa agawan ng posisyon sa gobyerno, Van Payne. Actually, valid din naman kasi yung punto ni Gadon, pero yun yan, hindi napapanahon, di ba? Hindi timely, wala pa sa timing ito Hope TV, ipakulong ang mga naninira kay PBBM. Wag naman lahat. Yung mga lantaran talaga, no? Yung talagang walang validity. Hindi walang validity. Hindi valid, mga kasinungalingan, defamatory statement, yun dapat, no? Okay kasi mag-criticize basta constructive criticism at meron kang batayan, may basihan ka. Yung iba kasi, ang intention, sirain talaga at pabagsakin ng gobyerno. Makakuha ng suporta para pabagsakin ang gobyerno. Yun ang intention ng iba Tatago pa na prayer rally, pero gusto ibagsak ng gobyerno. Diba? President Nagata, mas maganda yan. Gusto ng mga tao ang masunod. Rain, pati pala si Harry Roque, traidor ng bayan. Sa bagay, yung bossing niya na si Duterte, traidor ng bayan, mas lalo na alagad niya. Uy, grabe yung nito No? Grabe yung loyalty sa China. Evian Bell, good evening. Happy to watch while having a tea and tower bread. Happy viewing sa iyo, Evian Bell.
Nasaan man po kayo ngayon. Thank you for tuning in. Baybayin Sally, ma'am, ipakulong si Hitad, Maharlika, isa pa yan. Number 1, puro gur-gur. Yan ang nasa term eh. May mura silang term, King Genis, para mga ganun. Isang araw, napakinggan ko yan eh. Grabe po ang sama manood. Puro mura, puro paninira. Anyway, nasa sa inyo yan ka-copy. Melski, basta wag iboto mga pasaway na officials. Correct. Rosita Santiago, kahit yumaman tayo, marami pa rin ang palaya mga taong hindi matanggap ang katalinuhan ni PBBM. Exactly. Diba? Walang kakontentuhan itong mga tao na ito eh. Laging negative. May magandang gawin, negatibo pa rin po itong mga tao na ito. Tina Asuncion, happy viewing sa inyo. Kay Antonio Guerra, kay Joel De Jomoy, shoutout po sa inyo. Kay June Madriaga, nakikinig din po sa atin. Amalia Ramirez, nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Yung mga nasa YouTube dyan, attendance check muna tayo. Mga nakapapasok lang ngayon, check nyo lang po itong like, yan nasa baba, yung like button. Click nyo lang po yan para makapag-attendance na kayo ka-copy sa ating stream po ngayong araw. Ngayon po March 23, 2024. Yan. Baka di pa kayo naka-follow sa ating page, paklik lang po ng follow or like, YouTube, click lang po ang subscribe. Kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.